Gandang gabi po mga kapatid. Minsan pa tayo po ay sama-samang mananalangin sa gabi pong ito. Amen po. Pero bago po ang lahat, minsan pa balikan po natin ang mga bagay na pinag-aralan po natin sa buong linggo pong ito. Amen po. So, ngayong week po, pinag-aralan po natin yung things to do. Amen po. Yung mga bagay na dapat ginagawa ng bawat mga Kristiyano. Nung Monday po, tinuro po sa atin ni Pastora Irish ang number 1 and number 2. Ang sabi po doon sa number 1, dapat ginagawa ng mga Kristiyano ay read Word of God. And kung may mga katabi ka, tanongin mo sila, nagbabasa ka ba ng Biblia? Amen po. Isang bagay na hindi dapat nawawala sa ating mga Kristiyano ay yung nagbabasa tayo ng salita ng Diyos. Amen po. Ang sabi po ng Hebreo chapter 4 verse 12, tinuro po sa atin ng salita ng Diyos ay katulad ng isang tabaka. At hinalintulad po to sa atin ni Pastora Irish. Amen po. Ang sabi po doon ng espada ay may kakayanang tumusok at humiwa. Amen po. Ito ay nire-representa ang power and authority. At ganon din ang salita ng Diyos every time na magbabasa tayo. Amen po. Kaya sabi po doon sa pagbabasa natin ng salita ng Diyos, amen po, nire-read po nito, binabasa nito, amen po, naaabot nito yung kaibuturan, amen po, ng ating iniisip, ng ating nararamdaman, at kung ano ang motibo ng bawat isa sa atin. Amen po. Nalala ko po yung sinabi ng isang tao na kapag nagbabasa daw tayo ng salita ng Diyos, actually, hindi tayo yung nagbabasa talaga ng Biblia, kundi tayo ang binabasa ng salita ng Diyos. Amen po. Nasay po dito, ang pagbabasa daw po ng salita ng Diyos, amen po, dito tayo lalago at dito tayo magkakaroon ng karunungan. Amen po. At sabi pa po ni Pastora Irish, doon po sa binasang verse sa Hebreo chapter 4 verse 12, ang verse po na to ang nagpapahayag, amen po, kung gaano kalalim, amen po, at katotoo ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Amen po. At ang number 2 po, ang sabi po doon, kailangan nating gawin, give thanks. Dapat ang mga Kristiyano ay mapagpasalamat sa Panginoon. Amen po. Hindi pwede na tayo ay reklamador. Bakit? Kasi walang mangyayaring maganda sa buhay natin kung tayo ay puno ng pagrereklamo. Kailangan maging mapagpasalamat tayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Amen po. Bakit? Kasi every time na magpapasalamat tayo sa Panginoon, amen po, ang Diyos ay nag-i-start na kumilos sa nagkakaroon ng pagbabago sa mga sitwasyon po natin. Amen po. At doon sa Psalms chapter 136, amen po, maraming beses na binanggit po doon na ang pag-ibig ng Diyos ay tapat magpakailanman. Amen po, anuman ang sitwasyon natin. Amen po. Ang sabi po doon, ang katapatan ng Diyos ay hindi nagbabago. Kaya may rason lang palagi ang bawat isa sa atin na magpasalamat sa Diyos. Kailangan nating makita palagi, amen po, yung magagandang bagay. Amen po, kahit dun sa mga mahihirap na sitwasyon. Amen po. At sa number 3 po at number 4, tinuro po sa atin ni Pastora Trixie, things to do. Number 3, pray. Amen po. Katulad ng ginagawa po natin araw-araw at tuwing Friday, amen po, tayo ay nananalangin. Amen po. Sabi nila, hindi dapat nawawalan ng panalangin ang bawat mga Kristiyano. Amen po. At sabi po dito, kapag nauna na ang prayer, sabi po ni Pastora Trixie, hindi ka na mag-worry sa lahat ng bagay. Kaya nga po, mapapansin natin kapag in-start mo yung araw mo, na ikaw ay nag-devotion, nag-pray ka, amen po, parang ang lakas-lakas po natin. Amen po, parang maggagawa mo ang lahat ng bagay. Bakit? Kasi alam mo na inuna mo ang Diyos sa araw mo. Amen po. At yung mga bagay na pinapanalangin natin, amen po, dapat alam mo yung kalooban ng Diyos at yun ang pinagpe-pray mo. Amen po. Dapat yung mga bagay na inoohan na ng Diyos, ang mga bagay na pinapanalangin natin,
nang sa gayon magkaroon ng katugunan ng lahat ng hinihingi natin sa Diyos. Huwag kang hihingi ng isang bagay na hinindian ng Panginoon. Amen po. At sabi po dito, hingin nyo sa Diyos ang lahat ng inyong pangangailangan. Amen po. Yan, makukuha natin ang lahat ng ating kailangan once na nag-start tayo na manalangin. Amen po. At number 4 po, sabi doon, have faith. Magkaroon tayo ng pananampalataya. Ang sabi po ni Pastora Trixie, ang faith ay servant natin. Kailangan mong utusan. Tayong mga Kristiyano ay hindi dapat lumalakad sa emosyon, amen po, sa pakiramdam, hindi sa nakikita ng ating mga mata, kundi tayo ay lumalakad dapat sa pananampalataya. Amen po. At yung faith mo, sabi po doon, ay dapat consistent, hindi dapat pabago-bago. Amen po. Naalala ko ang sabi ng Diyos sa James, dapat hindi pa bago-bago yung isip mo. Bakit kasi kung pabago-bago yung isip mo, huwag kang mag-expect na masasagot yung mga panalangin mo. Amen po. Kaya tinuro po sa atin na yung pananampalataya natin ay dapat consistent. Amen po. Yung mga pagdududa, ang sabi po doon ay dapat i-rebuke natin. Rebuke daw dahil hindi ito galing sa Diyos. Amen po. At minsan, amen po, sabi po ni Pastora Trixie, example niya po yung kwento ni Bartimeo, isang bulag. Amen po, ang sabi niya po doon, sa ating mga Kristiyano, minsan ang pananampalataya natin ay dapat nating ipagsigawan. Kailangan lumabas sa bibig mo. Amen po, kailangan nandun yung paglaban mo, pagpupumilit mo. Ang faith ay pagpumilit. At ang pagiging Kristiyano ay walang hanggang pakikipaglaban sa pananampalataya po natin. Amen po. At nung Miyerkules po, tinuro po sa atin ni Pastor Mulo, number 5 and number 6. Sabi po doon, wait patiently. Amen po. Dapat matyaga tayo yung paghihintay natin. Amen po. Sa Panginoon. Amen po. Bakit kasi ang katagumpayan natin na mag-i-start kapag nandun yung pagpapasensya mo, nandun yung paghihintay mo. Amen po. Sa bawat ginagawa natin, dapat andun palagi ang matyagang paghihintay natin sa Panginoon. Hinihintay mo yung pagkilos ng Panginoon, hinihintay mo yung gagawin ng Diyos, yung pagdating ng presensya ng Panginoon, yung nag-e-expect ka palagi, patiently, sa Panginoon. Amen po. Kasi ang sabi po ni Pastor Mulo, may magandang reward. Amen po. Sa mga taong nagtsatsaga. Amen po. Katulad po ni Propeta Ana. Amen po. Naghintay siya sa pagdating ng Panginoong Jesus at hindi po siya nabigo sa kanyang paghihintay. At number 6 po, things to do. Sabi niya po doon, think others. Amen po. Isipin mo yung ibang mga tao. Every time nagagawa ka ng isang desisyon, amen po. Huwag mong unahin yung pakiramdam mo. Huwag puro ikaw, huwag yung galit mo, huwag yung tampo mo. Amen po. Sabi doon, isipin mo yung iba sa bawat gagawin mo. Pag malasakitan mo ang iba, amen po, maging brother's keeper ka. Amen po. Huwag yung sarili mo lang iniisip mo, isipin mo ang mga kapatid mo sa Panginoon. Amen po. At last po, tinuro po sa atin kahapon ni Pastora Lovely, things to do. Dapat nating gawin ay trust in the Lord. Amen po. Magtiwala tayo sa Panginoon. Amen po. Bakit kasi wala tayong dapat ibang pagkatiwalaan, kundi ang Diyos, hindi ang tao. Amen po. Hindi ang kung ano pa mang bagay, kasi kapag dito tayo nagtiwala, mabibigo tayo. Pero once ang mga tao, lalo na mga Kristiyano, ay umasa sa Diyos, umasa sa ating tatay, amen po, hindi tayo bibiguin ng Panginoon. Amen po. So ito po yung mga bagay na pinag-aralan po natin sa linggo pong ito at mga bagay, amen po, na dapat magawa natin, may saalang-alang natin bilang mga Kristiyano. Amen. Isang pinagpalang gabi po muli sa bawat isa po sa atin. Meron lang po akong kaunting babanggitin po sa atin bago po tayo magsimulang manalangin. For sure po, ito po ay alam na po ng bawat isa sa atin. Dito po sa Mateo chapter 7, verse 7. Ang sabi po doon, ask and it shall be given, seek and ye shall find,
Knock and it shall be opened unto you. Alam niyo po, ang poverty and powerlessness ng isang Kristiyano ay dahilan sa hindi nila isinasagawa ang verse po na ito. Ulitin ko po, ang poverty o ang kahirapan, ang pagiging mahirap ng isang Kristiyano o ang powerlessness ng isang Kristiyano ay dahilan sa hindi sila humihingi, hindi sila kumakatok, kaya hindi sila napagbibigyan. Amen po, at ipinangako po ng Diyos sa atin na He will answer our prayer every single time. Amen po, ibig sabihin, ang panalangin natin ay tutugunin ng Diyos kung tayo ay tatawag sa Kanya. Sabi nga po sa Mateo, sabi niya doon, ask, knock, and you shall find. Amen po, ask, seek, sabi po niya doon, and knock. Amen po. At isa pa pong verse dito po sa James chapter 4 verse 2. Ang sabi po niya doon, may mga ninanais kayo, ngunit hindi ninyo makamtan. At sabi po doon sa dulong verse po, ng verse 2, ang sabi niya, hindi ninyo nakakamtan dahil hindi kayo humihingi sa Diyos. Sabi nga po, if you are seeing no progress in your Christian life, it comes to one answer. Ano po iyon? Ano pong sagot kapag ikaw ay hindi nakakakita ng progress o ng pagtaas dun sa Christian life mo? Ang isa pong dahilan ay dahilan sa neglecting of prayer. Ibig sabihin, sa kapabayaan mo sa pananalangin, nane-neglect mo ang pananalangin. At dahilan sa kapabayaan sa prayer, kaya wala kang nakikitang bunga. Amen po. Tayo pong mga Kristiyano, lagi tayong naghahanap ng bunga. Lagi nating sinasabi, kapag hindi natin nakikita ang bunga, Lord, nasa na ang bunga ko? Nasaan na ang bunga ng paglilingkod ko? Pero alam niyo po, kung titingnan natin, sabi nga po niya dito, dahilan sa nane-neglect natin yung panalangin, dahilan sa kapabayaan natin sa prayer, kaya wala kang nakikitang bunga. Amen po. At dahilan din sa kapabayaan sa prayer, kaya nagkakasala ang tao. Amen po. No power over sin in people's lives. Dahilan sa nane-neglect mo o dahilan sa napapabayaan mo ang pananalangin. Sabi nga po ng Panginoon sa atin, ang lahat ng kapangyarihan ay ibinigay na niya sa atin. All we have to do, simple lang, pray. Ang sabi po ng Lord, prayerless people can't catch up with where God is. Dapat always tayong may time para manalangin. Alam niyo po, ang pananalangin ay hindi tuwing Friday lang. Sasabay na lang ako sa Rema Fields. Total naman, mananalangin din sila doon. Mag-worship din sila doon. Magpe-pray din sila in Tagalog. Pero hindi po. Ang pananalangin ay hindi tuwing Biyernes lang. Kundi ang pananalangin, ang sabi nga po niya dito, dapat always kang may time para manalangin. Sabi nga po, kung masyado kang busy at hindi mo na napagtutuunan ng pansin ang pananalangin or hindi ka na nananalangin, ang sabi po niya dito, hindi ka magkakaroon ng deep na relasyon sa Lord. Sabi nga po, you will be too busy to have His power, blessings, and presence. Bakit? Hindi ka magkakaroon ng malalim na relasyon sa Panginoon kung hindi ka nananalangin. Nane-neglect mo, nagiging pabaya ka sa panalangin. Aminin po natin, tayo po na kahit mga Kristiyano na tayo, kahit matatagal na tayong naglilingkod sa Panginoon, minsan napapabayaan natin yung panalangin natin. At dahil po doon, ang sabi niya doon, you will be too busy to have His power, blessings, and presence. Walang promotion sa mga taong tamad manalangin. Amen po. Kaya minsan nagtataka tayo. Ang daming gawain, maraming activities, maraming oras para mag-soul win, maraming activity ng simbahan, pero bakit walang bunga? Bakit po? Dahil walang backup ng prayer. Kasi prayer brings result. Amen po. Amen po. Prayer can do anything God can do. Lahat ay posible sa panalangin. Walang limit po sa Diyos. At gayon din naman po, prayer is limitless. God's arm responds only to prayer. Kaya kung hindi ka nananalangin, paano ka kakausapin ng Diyos? Paano ka bibigyan ng bunga kung wala kang ginagawa? Amen po. Hindi nalilimitahan ang Lord.
Pero may isang bagay na nakakapagpalimit sa Kanya. We limit God when we don't pray. Ulitin ko po, hindi ka lalago kung hindi ka mananalangin. Amen po. Sabi nga po sa Lucas chapter 1 verse 37, all things are possible with God. Gayon din naman po, all things are possible in prayer. God is omnipotent, same as prayer. Prayer is omnipotent. It has unlimited prayer. It has unlimited power. Amen po. Kaya napakahalaga na ang bawat isa po sa atin ay araw-araw, everyday, na nananalangin. Amen po. Sige po, mag-worship po tayo sa Panginoon. Sige po, awitin natin sa Panginoon. Walang hanggan, walang hanggan, katapatan sa buhay ko ay lagi mong laan. Narito, O Diyos, narito, dahil sa biyaya mo habang buhay ay magpupuri sa iyo, Panginoon. Minsan pa, awitin natin sa Panginoon, walang hanggan, walang hanggan, katapatan sa buhay ko ay lagi mong laan. Narito, O Diyos, narito, dahil sa biyaya mo, Panginoon. Habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka, Diyos, itataas ang aming tinig sa'yo, Panginoon. Itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos, higit pa sa aming buhay, Panginoon. Ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Minsan pa, sabihin mo sa Panginoon, walang hanggan, walang hanggan. Ang iyong katapatan, O Diyos, katapatan sa buhay namin, sa buhay ko ay lagi mong laan. Narito, dahil sa biyaya mo habang buhay, Panginoon, kami ay magpupuri sa'yo, pupuri sa'yo, pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos, higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos, higit pa sa aming buhay, Panginoon. Ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka, Panginoon, pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos, higit pa sa kadakalan, Panginoon, ang iyong kaluwalhatian, O Diyos, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus, Jesus, sa'yo ang karumihan, kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan.
kaluwalhatian, kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, ang karangalan, kapangyarihan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka, Panginoon, pupurihin ka sa awit. Itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, Panginoon, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka, pupurihin ka sa awit. Itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, Panginoon, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Kadakilaan mo'y di mapapantayan. Kadakilaan mo'y di mapapantayan. Sige po, magbanggit tayo ng pagpupuri, Panginoon, sa Panginoon. Pinupuri ka namin. Salamat, Panginoon, luwalhatiin ka. We glorify you, Lord. We worship you, Jesus. Ikaw ang hari, Panginoon. Salamat sa kabutihan mo. Wala kang katulad. Oh, Panginoon, we worship you. We glorify you, Lord. Salamat, O we worship you, Jesus. We glorify you, Lord. Salamat, pinupuri ka, pupuri ka. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Kadakilaan mo'y di mapapantayan. Ama, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, patuloy Lord na sumasamo kami sa iyong harapan at sa trono ng iyong biyaya sa mga oras na to. Patuloy na tinataas namin sa iyo, Panginoon, ang kabuuan ng leadership ng organization ito ng Rema Evangelistic Church International, Panginoon. Lord, patuloy na ikaw ang siyang kumilos, O Diyos, sa bawat mga kapastoran namin, sa bawat mga leaders namin, Panginoon, simula sa
President namin, Panginoon, kay Pastor Boy, sa mga board of members, sa mga district pastors, Panginoon, sa lahat ng pastors and leaders, o Diyos, Ikaw ang magbigay sa kanila, Panginoon, ang patuloy ng wisdom and knowledge na nagmumula sa iyo, Panginoon, kung paanong pamumunuan ng kawan ay pinagkatiwala mo sa kanila, o Diyos, at patuloy na sinusuway namin, ginagapi namin, kayo ng mga Jezebel spirit, Jesus' name. Absalom spirit, sa pangalan ni Jesus, kayo ng mga demonyo na naka-assign upang guluhin ang organisasyong Jesus' ito ay name. binawasak namin sa Sa pangalan ni Jesus. Iwanan mo ang gawain ng Diyos, iwanan mo pangalan ang ni bawat Jesus. mga leaders sa Jesus' pangalan ni name. Jesus, sa pangalan ni Jesus. Panginoon, patuloy na kumilos, Panginoon, ang iyong banal na spirito. Hayaan mo, Lord, na magkaroon ng isang mission and vision ng bawat isa. Yes, O Diyos, Lord, magkaroon ng love, joy, peace, gentleness, kindness, Panginoong faithfulness and self-control. O Diyos, ang bawat isa, Panginoon, hayaan mo na lumakad kami, Panginoon, sa isang spirito at isang pag-ibig na nagmumula sa iyo, Panginoon, at hayaan mo, O Diyos, na ikaw, na ulo ng simbahang ito, Panginoon, ang patuloy na mag-guide, Panginoon, at magpakita ng malinaw na kalooban mo, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, O Diyos. Pagpalain mo ang mga leaders namin, Panginoon, sa lahat ng kanilang gagawin, O Diyos, Lord, sa lahat ng mahawakan ng kanilang mga kamay, ay pagpalain mong lubos, Panginoon. Ngayon din sa buhay ng aming senior pastor and si Pastor Boy, Panginoon. Lord, nagpapasalamat kami sa buhay niya, Panginoon. Patuloy na nagwiwika kami sa Kanya ng kumpletong kagalingan mula ulo hanggang talampakan. Palakasin mo pa ang pastor namin, Panginoon, physically, O Diyos, lalong-lalo na spiritually. O Diyos, lahat sa Kanya, Panginoon, hayaan mo, Panginoon, na patatagin mo ang Kanyang mga balikat. O Diyos, sa pagpasa ng krus ay pinagkatiwala mo sa Kanya. O Diyos, Lord, tinusuway namin ang infirmity spirit, sick and diseases sa buhay ng pastor namin. Sa pangalan ni Jesus, kayo ng mga demonyo nakatalaga upang siya ay atakihin, isinusuway namin sa pangalan ni Jesus. Kayo ng mga spirito ng kabigatan, iwinawasak namin sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, maging kayo ng mga demonyo na nagpapabagsak sa Kanya, ay kayo ginagapi namin, kayo nire-review namin sa buhay niya, iwanan mo ang pastor namin sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Panginoon, patuloy na patatagin, palakasin mo siya sa pamamagitan ng Espiritu mo na nanahan sa Kanya, Panginoon. Lord, lahat ng mahalaga sa Kanya, O Diyos, ay pakaingatan mo, Panginoon, at palawakin mo pa ang ministry, Panginoon, ay pinagkatiwala mo sa pastor namin. O Diyos, salamat sa mahabang buhay, Panginoon, at sa maraming pang simbahan na matatayo, Panginoon, sa ipagkakatiwala mo pa sa Kanya, O Diyos. Gayun din, Panginoon, sa buhay ng bawat mga manggagawa na nasa kanya-kanyang mga field, Panginoon, na pinagkalagyan mo, O Diyos. Hayaan mo na ikaw ang mag-ingat sa bawat isa. Ibigay mo ang desire ng puso ng bawat mga manggagawa, Panginoon. Lord, ingatan mo ang pamilya ng bawat isa, O Diyos, na naiwan sa kanya-kanyang mga tahanan. Panginoon, hayaan mo na ikaw ang mag-provide ng lahat ng pangangailangan. Panginoon, ang bawat mga manggagawa, ikaw magbigay ng lahat ng desires sa puso ng bawat isa, Panginoon. Lord, at sa darating na training, Panginoon, hayaan mo na ihanda mo ang bawat isa, equip mo ang bawat isa, Panginoon, at sa lahat ng mga pangangailangan, Panginoon. Ngayon pa lang, salamat, O Diyos, sa lahat ng katugunan ng lahat ng ito, Panginoon, O Diyos. Lord, gayon din sa pinansyal ng kabuuan ng simbahan ng Rema, Panginoon. Ikaw, O Diyos, ang magpala, Panginoon, sa gawain mong ito. Ikaw nagbukas ng gawain ito, kaya't sagot mo kami, Panginoon, dahil pangako mo sa Philippians 4:19, Panginoon, buhat sa kayamanan mong hindi maubos-ubos, ipagkakaloob mo ang lahat ng aming pangailangan sa pamagitan ni Kristo Jesus na aming Panginoon. Kaya Lord, bigyan mo ang bawat isa ng puso, Panginoon, ang pagiging giver, Panginoon, ang pagsuporta sa gawain na sa gayon magpatuloy at maraming kaluluwa pa, Panginoon, ang maabot, O Diyos. Lord, sa lahat ng pangailangan ng simbahan, Ikaw ang katugunan ng lahat ng ito dahil Ikaw ang Jehovah Jireh namin, Ikaw ang provider namin, Panginoon, at hindi mo kami pababayaan, Panginoon, kahit kailan. O Diyos, kaya Lord, mula sa kawalan, Panginoon, patuloy na Ikaw ang kumilos, Panginoon, at humipo ng mga tao, magiging daluyan mo ng mga pagpapala mo, O Diyos. Lord, patuloy na may nag-expect kami, Panginoon, sa lahat ng mga panalangin, tinugon mo na kami, Panginoon. Na Lord, pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen.
Hindi naman, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, minsan pa naming itinataas sa iyo ang bansang Pilipinas. Panginoon, sinabi mo sa iyong salita na if your people will humble, pray and repent, you will heal the land, Panginoon. Lord, ang dalangin namin para sa bansang ito, O Diyos, patuloy mong dinggin, Panginoon. Nakikita mo ang sitwasyon ng bansang Pilipinas. Panginoon, alam namin na hindi maiksi ang iyong mga kamay para abutin ang bansang ito, Panginoon. At sa pangalan ni Jesus, patuloy na sinusuway namin kayo na false religion, false doctrine sa bansang ito. Ay sinusuway namin sa pangalan ni Jesus. Ang anumang sakuna na ipinapadala mo sa tanas ay sinusuway namin sa pangalan ni Jesus. Ang anumang kalamidad ay winawasak namin sa pangalan ni Jesus. Mga nagkokos ng bagyo, ng lindol, ng anumang calamity sa bansang ito, anumang sakit at karamdaman ay winawasak namin sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Panginoon, patuloy na nagpapakawala kami ng kapayapaan, ng pagkakasundo sa bansang Pilipinas, ng kagalingan, Panginoon, at ng pagpapala mo sa bansang ito, Panginoon. Lord, dalangin namin na ang bansang ito ay marami pang mga tao ang makakilala, Panginoon, manampalataya at sumamba sa iyo, Panginoon. Lord, alam namin na ang bansang ito ay minamahal mo rin, Panginoon. Salamat, O Diyos, gayon din, patuloy na ipinagkakatiwala namin sa iyo ang gobyerno ng bansang Pilipinas. Panginoon, nakikita mo ang sitwasyon ng bansang ng gobyerno ng bansang ito, Panginoon. Nakikita mo ang mga anomalya, nakikita mo ang hindi mga magandang nangyayari sa gobyerno namin. Panginoon, alam namin na sa bansang ito, ikaw ay may pakialam, maging sa gobyerno namin. Kaya, Panginoon, ikaw ang makialam sa gobyerno namin, O Diyos. Pinagkakatiwala namin sa iyo, Panginoon, ang leaders namin dito sa bansang Pilipinas, ang gobyernong ito mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababang posisyon, Panginoon, sa national government, Panginoon, hanggang sa mga municipality, sa mga barangay, Panginoon. Salamat sa maayos na leader, Panginoon. At sa pangalan ni Jesus, patuloy na sinusuway namin, ikaw na demonyo na nagdadala ng korupsyon, nag-uudyok sa mga leaders para magnakaw sa bansang ito. Sa pangalan ni Jesus, ay winawasak namin. Anumang katiwalian sa gobyerno, ay sinusuway namin sa pangalan ni Jesus. Gayun din sa pangalan ni Jesus, Panginoon. Patuloy na nagpapakawala kami ng kaayusan sa bansang ito, sa gobyerno ng bansang ito, Panginoon. Salamat, O Diyos, patuloy mong alisin ang mga nasa posisyon na hindi karapat-dapat. Bagkus, Panginoon, palitan mo ng mga leader na marunong sumunod sa iyo, Panginoon, at marunong makinig dun sa boses mo, O Diyos. Salamat sa Kristiyanong leader na marunong sumunod sa iyo, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa kaayusan ng gobyerno ng bansang Pilipinas, Panginoon. Gayun din, Panginoon, patuloy na tinataas namin sa iyo ang everyday Rema Fields Live, Panginoon. Ang Rema Fields Bible Study from Monday, Panginoon. Patuloy, O Diyos, na i-guide mo ang aming mga pastor sa mga bagay na kanilang itinuturo, Panginoon. Ito ay magmula sa iyo, O Diyos. I-guide mo ang kanilang mga labi at hayaan mo na ang mga salitang maririnig namin, Panginoon, ay magsilbing conviction, rebuke, and blessing, correction sa bawat isa sa amin, Panginoon. Ilagay mo sa kanila, Panginoon, knowledge, wisdom, understanding, revelation na nagmumula sa iyo, Panginoon. Gayun din, Lord, patuloy na itinataas din namin sa iyo ang under construction churches, Panginoon, magmula sa iba't ibang mga lugar, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa mga simbahan pa, Panginoon, sa mga praying churches pa na matatayo sa iba't ibang mga lugar, Panginoon. Lord, dinedeklara namin na ang buong mga lugar, Panginoon, dito sa bansang Pilipinas, Panginoon, maging abroad, ay mapatayuan ng mga praying churches, O Diyos. Salamat, Panginoon. Dalangin namin na lumagana pa ang salita mo, Panginoon, dito sa bansang ito, O Diyos. Gayun din naman, Panginoon, ikaw ang siyang magkaloob ng lahat ng pangangailangan sa mga under construction churches, O Diyos. Lord, alam namin na ikaw ang Diyos namin at ikaw ang siyang nagpo-provide ng lahat ng ito, Panginoon. At dahilan sa ikaw ang Diyos namin, alam namin na sagot mo kami, O Diyos. Salamat, Panginoon. Gayun din, tinataas din namin sa iyo ang prayer request ng bawat isa
Panginoon, hindi man namin ito alam, Panginoon, ngunit kami ay kaisa sa panalangin ng aming mga kasamahan, Panginoon, at salamat sa katugunan ng mga request ng bawat isa sa kanila, O Diyos. Salamat, Panginoon. Alam namin na ang lahat ng ito ay tinugon mo na nang naaayon sa iyong perpektong kalooban, O Diyos. Salamat, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, mag-worship po tayo sa Panginoon. Sabihin natin, dalangin ko. Dalangin ko'y makita ka, mapagmasdan ang iyong mukha. Hawiin mo ang ulam, nais masilayan, kaluwalhatian mo. Minsan pa, dalangin namin, Panginoon. Dalangin ko'y makita ka, mapagmasdan ang iyong mukha. Hawiin mo ang ulam, nais masilayan, kaluwalhatian mo. Lagi kang pupurihin, itatanghal pangalan mo, pasasalamat ay sa'yo. Lagi kang nanaisin, ikaw lamang, walang iba. Sa puso ko, ikaw lamang. Lagi kang pupurihin, Panginoon. Kang pupurihin, itatanghal ang ngalan mo. Pasasalamat ay sa'yo. Lagi kang nanaisin, ikaw lamang, walang iba. Sa puso ko, ikaw lamang. Ikaw lamang, walang iba. Sa puso ko, ikaw lamang. Ikaw lamang, walang iba. Sa puso ko, ikaw lamang, Jesus. Salamat, Panginoon, sa gabing ito dahil alam namin na pinakinggan mo kami, Jesus, at sinamahan mo kami, Panginoon. Na Lord, alam namin sa unang beses pa lang na tumawag kami sa iyo, O Diyos, pinadala mo na ang lahat ng katugunan ng bawat mga panalangin, O Diyos. Kaya rest assured kami, Panginoon, na tinugon mo na kami, O Diyos, sa mga oras na ito, Panginoon. Kaya Lord, purihin ka, dakilain ka, tinataas namin ang ngalan mo sa pangalan ng dakilang anak na si Jesus. Amen. Good evening po sa bawat isa.